Nice day ngayong araw. Dahil may bumisita na naman dito sa studio natin para magpatato. Idikit na natin yung napiling design na ipatato ni ma'am. Butterfly pala yung gustong ipatato ni ma'am. Sa bandang likod ng tenga ni ma'am pinalagay. Pagkatapos natin idikit yung stencil. I-ready muna natin yung mga kailangan natin gamitin. Inuuna pala natin idikit yung stencil bago tayo nag-ready ng mga gamit. Para nang sa ganon mas tumagal pa yung kapit ng stencil bago nating tatuan. Mas mainam na gawin yon lalo na kapag malaki yung gagawin na tattoo para mas matagal pa yung kapit ng stencil. Si ma'am pala ay first time lang na magpapatato. Tutuldukan muna natin ng konti para malaman niya kung ano yung pakiramdam. Ganun kasi ginagawa natin kapag first time lang na nagpapatato para maramdaman muna niya bago kami magtuloy-tuloy. Tapos pinipitik-pitik lang natin yung needle. Hindi talaga natin nililinyahan ng gusto kasi alam naman natin yung pakiramdam kapag tinutuloy-tuloy yung paglinya. Mas masakit yung pakiramdam kapag tuloy-tuloy yung linya. Pag ganito kasi yung ginagawa o dahan-dahan lang, maiiwasan na mabigla si ma'am. Kung mapapansin nyo nga, hindi tayo kagad gumawa ng diretsong linya. Dahil first time nga ni ma'am, baka mabigla siya at pag gumawa tayo ng diretsong linya kagad, pwede siyang gumalaw o masaktan. Kaya mas mainam na gantong style yung gawin natin. Sa konting galaw o konting pagkakamali lang kasi, pwedeng sumabla yung paglinya natin. Kaya mainam din gawin yung gantong style, lalo na kapag first time yung client. At alanganing pwesto yung paglalagyan ng tattoo. Pag gantong style kasi yung gagawin mo, mas malilis na magkamali. Kung sakaling maglikot man yung client, mas mabilis mong maaangat yung needle. Pwede ka naman ding magdiretso ng linya. Pero kung sakaling maglikot yung client, pwede talagang sumabla yung pagkakatattoo mo. Nagtry nga tayong idiretso yung linya dahil hindi naman malikot yung client natin. Kaso nga lang, maninibago yung client mo kapag nilinyahan mo ng diretso. Dahil iba talaga yung pakiramdam kapag diretso yung linya. Dahil napanatag naman tayo na alam na niya yung pakiramdam, kaya diretsong linya na yung ginagawa natin. Pero kapag malikot yung client, mas mainam talaga na dahan-dahan lang. Hindi mo naman kailangan madiliin lalo na kapag linya yung ginagawa mo. Ang importante ay magawa mo ng maayos. Para sa akin nga, mas madali pang magtato ng malalaking design o buuhan na tattoo. Dahil sa laki ng pyesa, hindi mo na mapapansin kung sakaling may mali, hindi kagaya dito sa maliit na design at mga linyahan. Kitang-kita mo talaga kung sakaling magkakamali. Sa pagtatato kasi, bukod sa kasalanan ni artist, kapag may sablay na linya, hindi kasi natin napipigilan yung mga client kapag bigla silang maglilikot o nasaktan o nagulat habang nagtatato o naglilinya. Para sa mga client, pag alam nyo nang nakabaon yung needle, iwasan nyo pong maglikot para nang sa ganon hindi magkaaberya sa tattoo nyo. Para magawa din ng maayos at maganda yung kalabasan ng bago nyong tattoo. At heto na rin pala, tapos na yung ginawa nating tattoo kay ma'am. Dahil first time nga na nagpatattoo si ma'am, saktuhan lang na size yung napili niyang ipatattoo. Natatakot pa siya nung una pero natuwa naman siya sa kinalabasan.